Ako si Nicole Parker, 34 na taong gulang, mula sa Louisville, Kentucky. Itinayo ko mula sa wala ang sarili kong renewable energy startup, pero para sa pamilya ko, hindi pa rin ako sapat. 2 linggo na ang nakalipas nang tumawag ang mga magulang ko. Nicole, matalim na, sabi ng nanay ko sa telepono, hindi ka pa handang umupo kasama namin sa Christmas dinner, lalo na sa klase ng mga bisitang iimbitahan namin. Hindi man lang sinubukan ng tatay ko na pagaanin ang sinabi niya. Mag-focus ka muna sa pagpapatunay sa sarili mo, malamig niyang dagdag. Pagkababa ko ng tawag, sumikip ang dibdib ko at doon ko napagdesisyonang hindi na ako magmamakaawang mapabilang sa mesa nila. Nanatili ako sa bahay. Habang nagtutoast sila kasama ng mga high society friends nila, nakaupo naman ako sa desk ko habang tinatapos ang isang proposal na kayang baguhin ang lahat. Nang gabing iyon, binuksan ko ang TV at nakita ko roon ang pangalan ng kumpanya ko na Solar Wave na tampok sa balita. Kakatapos lang ng deal ko na sumira sa industry records, 150 milyong dolyar na contract na nagpalingon sa buong industriya. Mag-isa akong nakaupo habang pinapanood ang pangalan ko na lumiliwanag sa screen at pinapatunayang mali silang lahat. Kinabukasan, hindi tumigil sa pag-ring ang phone ko. At hulaan mo kung sino ang naghihintay sa lobby ng opisina ko, nakangiti at umaastang matagal na silang naniwala sa akin. Pero may mas mahalaga akong natutunan kaysa sa approval nila. Gusto mong malaman kung paano ko ginawang tagumpay ang pagtanggi nila. Manatili ka dahil simula pa lang ito ng kuwento. Kung may nagsabi na rin sa iyong hindi ka sapat, ibahagi mo ang kuwento mo sa comments. Pindutin ang subscribe button at i-ring ang bell para hindi mo ma-miss ang susunod na mangyayari. Hindi naging madali ang paglaki sa pamilya Parker. Ang tatay kong si David Parker ay isang makapangyarihang abogado sa Louisville, iyong tipong kayang kontrolin ang courtroom at hapagkainan gamit ang parehong bakal na personalidad. Ang nanay kong si Linda Parker naman ay isang kilalang journalist na ang pangalan ay laman ng malalaking pahayagan at ang opinyon ay itinuturing na batas sa loob ng bahay. Ang kuya kong si Justin Parker, ang paborito nilang anak, isang plastic surgeon na nakalagay na ang pangalan sa mga billboard bago pa magtatlumpo. Ang nakababata kong kapatid na si Heather Parker ay hindi rin nagpahuli, isang fund manager na nakakakuha ng $1 million deals bago pa man siya legal na makainom ng alak. At pagkatapos ay ako, si Nicole, ang kakaiba sa pamilya. Nakaupo habang nagdodrawing ng mga solar panel designs sa notebook ko habang sila ay nagdedebat tungkol sa stock market at malpractice lawsuits. Ang hapagkainan ng pamilya namin ay parang isang larangan ng digmaan ng expectations. Tuwing linggo, nagsasama-sama kami sa dining room habang tumutunog ang mga crystal glasses at naroon akong parang invisible. Nicole, bakit hindi ka maging katulad ni Justin, sabi ni Dad, habang hinihiwa ang steak niya at hindi man lang ako tinitingnan. Tumatango naman si Mom at sinasabing si Heather nga nagpe-present na sa investors. Ikaw, ano bang ginagawa mo sa mga science projects mo? Ang mga ideya ko tungkol sa renewable energy ay palagi nilang tinatrato na parang childish fantasy lang. Hindi naman totoong career iyan, minsang pangmamaliit ni Heather habang umiikot ang mata niya at nakatingin sa phone. Halos hindi na rin nagsasalita si Justin dahil mas abala siyang ipagyabang ang pinakabago niyang procedure. Kinakagat ko na lang ang dila ko habang nakatitig sa plato dahil alam kong hindi nila ako kailanman maiintindihan. Hinubog ako ng mga hapunang iyon pero hindi sa paraang gusto nila. Tumatakas ako sa kwarto ko at nagdodrawing ng cleaner energy designs habang nangangarap ng mundong hindi nakadepende sa approval nila. Para sa kanila, face lang ang passion ko at mawawala rin kapag naging seryoso na ako sa buhay. Noong 16 ako, inabutan ako ni Mom ng brochure ng law school habang sinasabing, ganito ang hitsura ng tunay na tagumpay. Pinunit ko iyon pagkatalikod niya. Tahimik na lumaki ang paghihimagsik ko habang pinapakain ng walang tigil nilang pagkukumpara. Akala nila tinutulak nila akong maging mas mahusay, pero ang totoo, tinuturuan nila akong hindi ako kailanman babagay sa kanila. Ang tanging taong tunay na nakakita sa akin ay ang lolo kong si Harold Carter. Hindi siya katulad ng iba sa pamilya. Isa siyang retired engineer na nagtayo ng sarili niyang negosyo mula sa wala at kaya niyang umupo kasama ko ng ilang oras habang nakikinig sa mga ideya ko
tungkol sa solar power. May kakaiba kang talento, Nicole, lagi niyang sinasabi habang maliwanag ang mga mata niya sa paniniwala. Huwag mong hayaang patayin nila ang liwanag mo. Noong 17 ako, binigyan niya ako ng luma at gamit ng libro tungkol sa renewable energy. Ang mga pahina nito ay gusot at halatang paulit-ulit ding binasa dahil minsan naging pangarap din niya iyon. Kailangan ng mundong ito ang mga taong tulad mo, sabi niya habang inilalagay ang libro sa kamay ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may nakakakita sa akin. Pero kahit ang suporta ni Harold ay hindi sapat para protektahan ako laban sa iba kong pamilya. Noong 18 ako sa isa na namang brutal na hapunan, pinagsalitaan ako ni Dad tungkol sa hindi realistic kong mga pangarap. Sinasayang mo ang potensyal mo, sabi niya, habang mas matalim ang boses kaysa dati. Sumingit naman si Heather. Siguro kung magsisikap ka pa, baka magkaroon ka rin ng halaga. Bigla kong itinulak ang upuan ko habang malakas ang tibok ng puso ko at lumabas ng silid. Hindi ako tinawag pabalik ni Mom. Hindi man lang tumingala si Justin. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kwarto habang nakatitig sa librong ibinigay ni Harold at nangakong patutunayan kong mali silang lahat. Hindi para sa kanila kundi para sa sarili ko. Hindi rin naging madali ang school life ko. Gustong-gusto ng mga guro ko ang mga ideya ko pero bumababa ang grades ko dahil halos lahat ng libreng oras ko ay ginugugol ko sa pagre-research tungkol sa solar technology. Tinatawag ako ng mga kaklase ko na dreamer, kalahating pangungutya at kalahating awa. Wala akong pakialam. May binubuo akong mas malaki kaysa sa approval nila. Isang bagay na kayang baguhin kung paano pinapagana ng mundo ang enerhiya nito. Pero tuwing umuuwi ako, mas bumibigat ang pressure ng paghusga ng pamilya ko. Hindi ka para rito, minsang sabi ni Ma'am sa tonong parang isinulat na niya ang kabiguan ko bago pa man ako magsimula. Matapos noon, tumigil na akong ibahagi sa pamilya ko ang mga pangarap ko. Pagsapit ko ng 19, pakiramdam ko ay unti-unti na akong nasasakal. Ang gusto ng pamilya Parker ay abogado, doktor o financial expert, hindi isang batang obsessed sa pagliligtas ng planeta. Si Harold lang ang nagpanatili sa akin na matatag. Wala silang karapatang tukuyin kung sino ka. Sabi niya, isang hapon habang magkasama kami sa porch niya at halatang magaspang pa rin ang mga kamay dahil sa maraming taong pagtatrabaho. Ikinuwento niya sa akin ang sarili niyang mga pinagdaanan, kung paano niya binaliwala ang mga taong nagsasabing hindi niya kaya habang itinatayo niya ang kumpanya niya mula sa wala. Makakahanap ka rin ng mga taong maniniwala sa iyo, pangako niya. Kumapit ako sa mga salitang iyon kahit paulit-ulit na umaaling-aungaw sa isip ko ang boses ng pamilya ko na nagsasabing hindi ako magiging sapat kailanman. Noong second year ko sa college, ginawa ko ang pinakamalaking desisyon ng buhay ko. 20 taong gulang ako noon at nag-aaral ng engineering sa University of Louisville, pero wala ang puso ko sa lecture halls at textbooks. Halos lahat ng libreng oras ko ay ginugugol ko sa pagdodrawing ng high-efficiency solar panel designs dahil kumbinsido akong kaya nitong baguhin kung paano pinapagana ng mundo ang enerhiya nito. Magulo ang dorm room ko, punong-puno ng notebooks, calculations na nakasulat sa mga napkin at articles tungkol sa renewable energy. Hindi ako humahabol sa grades, humahabol ako sa isang vision. Pero ang vision na iyon ay hindi bahagi ng blueprint ng pamilya Parker. Kaya isang hapon ng tagsibol, naglakad ako papunta sa registrar's office at tuluyang nag-drop out. Agad sumabog ang gulo sa bahay. Tinawag ako ni Dad sa living room habang namumula sa galit ang mukha niya. Itinatapon mo ang buhay mo para sa isang imposible at walang kwentang pangarap. Sigaw niya habang malakas na ibinabagsak ang coffee mug niya. Nakatayo si Mom sa likod niya habang nakapulupot ang mga braso. Sobra na itong pagiging pabaya, Nicole, sabi niya. Akala mo ba mas matalino ka kaysa sa lahat? Si Justin na bumisita mula sa mamahalin niyang clinic ay umiling lang. Good luck dyan, bulong niya na parang isa na akong hopeless case. Pero si Heather ang pinakamasakit magsalita. Pinapahiya mo tayo, singhal niya habang puno ng paghamak ang boses. Hindi lang sila tumutol sa desisyon ko, tuluyan nila akong pinutol. Wala nang tuition allowance o kahit anong safety net. Mag-isa na ako. Nag-impake ako ng ilang gamit at lumipat sa isang maliit at masikip na studio apartment
na may kupas na pintura at tumutulong gripo. Halos wala akong ipon at sapat lang iyon pambayad ng renta. Pero pagkatapos noon, tumawag sa akin ang lolo kong si Harold Carter. Mahina na siya dahil sa sakit at halos pagod na ang boses niya, pero matatag pa rin ang mga salita niya. Naniniwala ako sa iyo, Nicole, sabi niya. Ilang araw matapos noon, pinadalhan niya ako ng tsekeng nagkakahalaga ng $10,000 ang buong naipon niya sa buhay. Bumuo ka ng totoong bagay, isinulat niya sa nanginginig na sulat kamay. Iyon na ang huling beses na narinig ko ang boses niya. Pumanaw siya makalipas ang 1 buwan at dinala ko ang paniniwala niya sa akin na parang apoy na hindi dapat mamatay. Gamit ang perang iniwan ni Harold, bumili ako ng second-hand na laptop engineering software at mga libro tungkol sa solar technology. Pinangalanan ko ang project ko na Solar Wave, simbolo ng enerhiyang gusto kong pakawalan sa mundo. Pero hindi naman startup hub ang Louisville at wala akong pangalan. Isa lang akong college dropout na may mukhang baliw na ideya. Para mabuhay, nagtrabaho ako sa gabi sa isang diner habang nagsasalin ng kape para sa mga truck driver at binibilang ang tips ko para lang makabili ng groceries. Sa umaga at hapon naman, nasa library ako habang tinuturuan ang sarili ko tungkol sa circuit design at energy storage. Nagdo-drawing ako ng prototypes sa mga napkin sa pagitan ng trabaho habang may mantsa ng kape at tinta ang mga kamay ko. Mabigat ang lungkot sa mga panahong iyon. Ang mga dati kong kaklase ay nagpo-post tungkol sa internships at frat parties habang ako ay kumakain ng instant noodles sa kwartong amoy amag. Madalas akong nakahiga sa gabi habang iniisip kung tama ba si Dad, kung ilusyon lang ba ang lahat ng hinahabol ko. Pero sa tuwing bubuksan ko ang librong ibinigay ni Harold at mababasa ang sulat kamay niya sa unang pahina na nagsasabing magpatuloy ka. Sapat na iyon para patahimikin ang mga pagdududa ko kahit sandali lang. Nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga local engineers at ipinapakita ko ang ideya ko sa mga maliit na meetups sa mga luma at madidilim na community centers. Karamihan ay pinagtatawanan lang ako. Napakalabong magtagumpay ng solar, sabi ng isang lalaki habang umiinom ng beer. Maghanap ka na lang ng practical. Pero hindi ako tumigil sa pagsasalita at patuloy kong inayos ang mga designs ko. Natutunan kong balewalain ang mga rejection at mag-focus sa math at physics. Ang una kong prototype ay isang malaking disaster na sunog ang mga wires at nabasag ang mga panels, pero akin iyon. May natututunan ako sa bawat pagkabigo at unti-unti akong lumalapit sa gusto kong maabot. Lumipas ang mga buwan hanggang naging 1 taon. 21 taong gulang ako noon, walang pera at halos ubos na sa pagod, pero nagsisimula ng magkaroon ng hugis ang solar wave. May gumagana na akong model, isang mabigat at pangit na makina na nakakagawa lang ng maliit na bahagi ng enerhiyang gusto ko, pero sapat na iyon para patunayang hindi ako baliw. Nagsimula akong gumawa ng website kung saan ipinopost ko ang mga designs ko at halos nagmamakaawa para sa feedback mula sa kahit sinong handang makinig. May ilang engineers na sumagot at nagbigay ng tips. May isa pang nagpadala ng ekstrang battery para masubukan ko. Hindi iyon kalakihan pero sapat na para magsimula. Unti-unti akong bumubuo ng isang bagay habang alaala lang ni Harold ang patuloy na nagpapalakas ng loob ko. Hindi tumawag ang pamilya Parker kahit minsan. Nakikita ko na lang ang pangalan ni Heather sa business section ng dyaryo o ang mukha ni Justin sa mga billboard ng klinik niya. Nasa lahat ng pahayagan ang mga artikulo ni Mom at laman ng headlines ang mga kaso ni Dad. Umunlad silang lahat habang ako ay halos kapusin araw-araw, pero hindi ko naman gusto ang buhay nila. Gusto ko ang sarili kong buhay. Ang solar wave ang naging rebellion ko, paraan ko, para sabihing hindi ko kailangan ang approval nila para magkaroon ng halaga. Kailangan ko lang magpatuloy isang mahaba at pagod na gabi sa bawat pagkakataon. Isang gabing-gabi na ako sa isang coffee shop. Nakilala ko si Matthew Hayes. 23 taong gulang ako noon at nakayuko sa laptop ko sa sulok ng booth habang napapalibutan ng mga basyong tasa ng kape at gusot na napkins na puno ng circuit diagrams. Pangarap pa rin noon ang solar wave, isang magulong prototype na halos hindi gumagana. Ipinapakita ko ang ideya ko sa kahit sinong handang makinig, pero karamihan ay umaalis lang.
Pagkatapos may isang matangkad at payat na lalaking may salamin at kupas na flannel ang umupo sa harap ko. Ikaw iyong solar panel girl? Hindi ba tanong niya sa tonong curious at hindi nangungutya? Isa siyang energy engineer na kagagaling lang din sa sarili niyang failed startup at may nakita siyang potensyal sa designs ko. Posibleng gumana talaga ito, sabi niya habang nakaturo sa screen ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi na ako nag-iisa. Nagsimula kaming magtrabaho ng magkasama at inuubos ang gabi sa isang inuupahang garahe na tinatawag naming laboratorio. Si Matthew ang nagdadala ng technical expertise at ako naman ang walang sawang determinasyon. Pinahusay namin ang solar panel design at tinarget ang efficiency na hindi pa naaabot ng iba. Makalipas ang 6 na buwan, may pitch deck na kami at isang prototype na hindi na nasusunog malaking progreso na iyon. Iminungkahi ni Matthew na maghanap kami ng investors. Nagduda ako dahil hindi naman Silicon Valley ang Louisville pero may kilala raw siya, si Denise Yang, isang partner sa Blue Horizon Ventures. Nakakuha kami ng meeting at ilang araw kong inensayo ang pitch ko habang nanginginig ang boses ko sa harap ng salamin. Matalas at direkta si Denise nagtatanong ng mga bagay na agad tumatama sa numbers at negosyo. May lakas ng loob ka, sabi niya habang sumasandal sa upuan. Maglalagay ako ng 50,000. Hindi iyon malaking halaga pero sapat na iyon para opisyal na ma-launch ang Solar Wave. Gamit ang pera ni Denise, nakapagrenta kami ng maliit na opisina, nakabili ng mas maayos na equipment at nakapag-hire ng ilang part-time coders. Ibinaon namin ni Matthew ang buong sarili namin sa unang malaking project namin, isang solar panel system para sa lokal na warehouse. Umaabot kami ng 18 oras na trabaho araw-araw habang nagti-troubleshoot, nag-rewire, nag-a-adjust ng algorithms at sumusubok ng output. Halos hindi na ako natutulog at nabubuhay na lang sa energy drinks at excitement na malapit na kaming makabuo ng totoong bagay. Pinapanatili akong grounded ni Matthew sa pamamagitan ng mga corny niyang biro kapag sobra na akong na-stress. Hindi naman tayo gumagamot ng cancer, Nicole, sabi niya habang nakangisi, pero halos pinapagana na rin natin ang isang warehouse. Buwan-buwan kaming kinakamusta ni Denise habang tinutulak kaming maabot ang mga target namin. Pakiramdam ko noon ay sa wakas may binubuo na akong may tunay na halaga. Pagkatapos biglang gumuho ang lahat. Ang installation sa warehouse ang pinakamalaki naming pagsubok at pumalpak kami. Nag-overheat ang mga panels at nasunog ang circuits sa loob lang ng 1 linggo. Umatras ang client at nawalan kami ng kalahati ng funding namin. Nakaupo ako sa opisina habang nakatitig sa mga sunog na bahagi ng prototype namin at parang bumabaliktad ang sikmura ko. Tapos na tayo, sabi ko kay Matthew sa patay na boses. Naubos ko na ang perang iniwan ni Harold, ang ipon ko at 3 taon ng buhay ko para rito at ngayon abo na lang ang lahat. Naalala ko ang sinabi ni Dad noon. Itinatapon mo ang buhay mo. Baka tama nga siya. Pero hindi hinayaan ni Matthew na tuluyan akong bumagsak. Ang failures ay data lang, sabi niya habang inihahagis ang isang sunog na wire. Alam na natin ang problema. Aayusin natin. Gusto ko nang sumuko pero hindi ako hinayaan ng matigas niyang optimism. Bumalik kami sa simula. Tinukoy ni Matthew ang mga technical flaws, faulty heat sinks at sirang voltage regulators. Ako naman ay bumalik sa math habang nire-recalculate ang energy yields at material costs. Hindi hinila ni Denise ang funding niya pero lumamig ang mga tawag niya at mas umiikli ang emails niya. Hindi na namin kayang magkamali ulit. Nagsimula akong magtanong sa mga online forums at halos magmakaawa para sa advice mula sa mga engineers sa iba't ibang parte ng bansa. May isang lalaking taga-Oregon na nagpadala sa amin ng paper tungkol sa next generation photovoltaic cells. Malabong gumana pero nagbigay iyon ng bagong ideya sa amin. Nagdesisyon kaming baguhin ang direksyon at gumawa ng bagong panel na may mas maayos na heat management at mas mataas na output. Ibig sabihin noon ay kailangan naming itapon ang ilang buwan ng trabaho pero buong-buo ang suporta ni Matthew. Ito na iyon, sabi niya habang nagdodrawing ng bagong layout sa whiteboard. Hindi naging madali ang pagbabago. Wala na naman kaming pera kaya nagsalo kami sa murang apartment para makatipid. Kumuha ako ng freelance coding jobs para may pambayad kami habang si Matthew ay naghahanap ng mga pyesa
mula sa mga sirang electronics. Sinubukan namin ang bagong design sa garahe namin at paulit-ulit na nagpapatakbo ng simulations hanggang sa halos mag-overheat ang mga laptop namin. Unti-unti nagsimula itong gumana. Umabot sa 20% efficiency ang bagong panels, mas mataas kaysa sa kahit anong nasa market noon. Hindi pa rin kami ligtas, pero may laban na kami. Naging tunay kaming team ni Matthew at hindi lang basta magkatrabaho. Wala siyang pakialam sa paghusga ng pamilya ko o sa katotohanang wala akong degree. Naniniwala siya sa solar wave at iyon ang nagpapatuloy sa akin tuwing pinagdududahan ko ang sarili ko. May mas malaki kaming binubuo kaysa sa amin mismo, isang pagkabigo sa bawat pagkakataon. Pagkalipas ng 3 taon, nagsimulang magpakita ng tunay na pag-usad ang solar wave. Hindi na ako iyong mahirap na dropout na halos walang makain. Nagawa naming gawing maliit na opisina ang dati naming garage lab at mayroon na kaming 6 na tao sa team kasama ang mga coders at isang part-time designer. Ang redesigned solar panels namin ay umabot na sa 22% efficiency, mas mataas kaysa sa karamihan ng competitors. Nakuha namin ang una naming totoong kontrata. Isang $200,000 deal para mag-install ng solar panels sa isang lokal na brewery sa Louisville. Hindi pa iyon milyon-milyon pero sapat na para patunayang kaya naming mag-deliver. Hindi nagtagal, 2 pang negosyo ang pumirma, isang community center at isang maliit na factory. Unti-unting kumalat ang balita at nagsimulang banggitin ng mga industry blogs ang solar wave, isang promising startup. Ayon sa isa sa kanila, pinrint ko ang article na iyon at idinikit sa desk ko bilang paalala na may nararating na kami. Masaya si Denise, ang investor namin, pero hindi siya nagpapakampante. Napapansin na kayo ngayon, sabi niya sa isang tawag, habang puro negosyo ang tono. Huwag kayong magiging kampante. Tinulak niya kaming mag-expand at targetin ang mas malalaking kliyente. Ilang linggo kaming gumawa ni Matthew ng proposals para sa mga regional energy firms. Pakiramdam ko buhay na buhay ako na para bang sa wakas nagbabayad na ang lahat ng pagpupuyat ko. Sa unang pagkakataon, naisip kong baka tingnan na ako ng pamilya ko ng iba. Papalapit na ang Pasko at nai-imagine kong papasok ako sa taunang Christmas dinner namin ng taas noo habang ibinabahagi ang mga tagumpay ng solar wave. Baka tumango si Dad bilang respeto. Baka tanungin ni Mom ang tungkol sa trabaho ko. Baka tumigil na sina Justin at Heather sa pagtingin sa akin na parang isa akong pagkakamali. Tumawag ako sa bahay noong unang bahagi ng December para kumpirmahin kung makakasama ako sa Christmas dinner. Si Ma'am ang sumagot at malamig ang tono niya. Nicole, may mga importanteng bisita kami ngayong taon, mga senador, CEOs, mga taong tunay ng may narating, sabi niya. Hindi ka pa handang umupo kasama nila. Mahigpit kong hinawakan ang phone habang hindi makapaniwala. Anong ibig mong sabihin na hindi pa handa, tanong ko? Si Dad naman ang sumingit. Hindi pa sapat iyang maliit mong project, malamig niyang sabi. Bumalik ka kapag may totoong bagay ka nang maipapakita. Sinubukan kong magsalita tungkol sa brewery contract at sa mga vlogs pero agad akong pinutol ni Ma'am. Makikita ka namin kapag ka-level mo na sila, sabi niya bago tuluyang ibinaba ang tawag. Nakatayo ako sa opisina habang nakatitig sa phone at sumisikip ang dibdib ko. Hindi man lang nag-abala si Justin na magsalita. Si Heather naman na tinext ko, pagkatapos ay isang linya lang ang isinagot. Mag-focus ka muna sa paghabol sa amin. Tumimo ang mga salita nila at pinaalala ang lahat ng hapunang minamaliit nila ako. Hindi ako inimbitahan sa sarili kong family dinner dahil hindi raw sapat na totoo ang startup at buhay na pinaghirapan ko para sa mga elite nilang bisita. Pwede sana akong magmakaawa o pumunta na lang ng walang imbitasyon pero pagod na akong habulin ang approval nila. Pinatay ko ang phone ko at bumalik sa desk ko. Nang gabing iyon, ibinuhos ko ang sarili ko sa bagong proposal para sa Nexus Solutions, isang malaking energy company sa Kentucky. Nakipag-ugnayan sila sa amin matapos mabasa ang tungkol sa brewery project namin at interesado sila sa high-efficiency panels namin. Nagduda si Matthew dahil napakalaki nila at halos wala pa kaming pangalan, pero nakita ko iyon bilang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Hindi sa pamilya ko, kundi sa buong mundo. Inulit-ulit kong inayos ang pitch namin habang kinakalkula kung paano makakatipid ng 30% ang kumpanya gamit ang panels namin.
Si Matthew naman ang nag-asikaso ng technical specs at nagpuyat kasama ko para ayusin ang bawat detalye. Nagbigay rin ng feedback si Denise at binalaan kaming mahirap kausap ang Nexus. Lalamunin nila kayo kapag hindi kayo perpekto, sabi niya. Naghahalo-halo na ang araw at gabi habang papalapit ang Pasko. Habang nagliliwanag ang Louisville sa mga Christmas lights, nakatutok lang ako sa laptop habang inaayos ang slides at nagpapatakbo ng simulations. Nagdadala si Matthew ng take-out sa opisina habang nagbibiro tungkol sa special holiday diet, naming malamig na noodles. Halos hindi ko na napansin ang Pasko. Ginagamit kong gasolina ang pagtanggi ng pamilya ko, pero pati na rin ang magandang review ng brewery tungkol sa panels namin. Ramdam kong malapit na kami sa isang malaking bagay. Noong Disyembre 23, ipinadala ko ang draft proposal sa Nexus. Ilang oras lang ang lumipas nang sumagot, si Susan Lin ang lead nila at humingi ng meeting sa bisperas ng Pasko. Impressive ang trabaho ninyo, sulat niya. Tingnan natin kung kaya ninyong i-deliver. Hindi ko sinabi sa pamilya ko ang tungkol sa Nexus. Hindi nila deserve malaman iyon. Habang abala sila sa paghahanda para sa high society dinner nila, ako naman ay naghahanda para sa pinakamalaking pitch ng buhay ko. Nag-practice kami ni Matthew hanggang hating gabi sinusubukan ang bawat slide at iniisip ang bawat posibleng tanong. Hindi lang ako lumalaban para sa solar wave. Lumalaban ako para sa lahat ng taon na tinawag akong dreamer at failure. Nakapin ang email ni Susan sa screen ko na parang ilaw na humihila sa akin pasulong. 2 araw na lang bago magpasko at handa akong isugal ang lahat para sa meeting na iyon kahit mga hulugan pa itong mag-isa akong magdiriwang ng holiday. Noong araw ng Pasko, mag-isa akong nakaupo sa harap ng TV. Tahimik na tahimik ang opisina, tanging ugong lang ng laptop ko at liwanag ng screen ang bumabalot sa masikip naming workspace sa Louisville. Habang nagtutoast ang pamilya ko kasama ang mga VIP guests nila, nakatutok naman ako sa spreadsheets habang tinatapos ang proposal para sa Nexus Solutions. Umuwi na si Matthew sa pamilya niya pero hindi ako makahinto. Ang deal na ito ang pagkakataon kong patunayang higit pa ako kaysa sa hindi pa handang anak na tingin nila sa akin. Mula pa madaling araw ay gising na ako habang paulit-ulit na chinecheck ang bawat slide at bawat calculation. Kayang bawasan ng panels namin ng 30% ang energy costs ng Nexus, pero gusto nila ng perpekto at determinado akong ibigay iyon. 2:00 ng hapon nang dumating sa inbox ko ang email mula kay Susan Lin, director ng Nexus. Maganda ang proposal, sulat niya, pero kailangan pang ayusin ang heat dissipation system ninyo. Kaya ba ninyong ayusin ngayong gabi, biglang bumigat ang dibdib ko. Ang heat issue na iyon, ang matagal naming kalaban, ang problemang sumira sa unang project namin. Tinawagan ko agad si Matthew na kasalukuyang kumakain ng pecan pie ng nanay niya. May 6 na oras tayo, sabi ko habang mahigpit ang boses ko. Hindi siya nagdalawang isip. Papunta na ako. Pagsapit ng 3:00, bumalik na siya sa opisina na may dalang kape at agad sumabak sa technical specs. Binaklas namin ang buong design habang nakatutok sa cooling system. Ako ang nagpapatakbo ng simulations habang inaayos niya ang schematics at parehong nagliliwanag ang mga screen namin sa halos bakanteng opisina. Lumipas ang mga oras ng hindi namamalayan. Nagsusulat ako ng equations sa whiteboard habang nanginginig ang mga kamay ko dahil sa sobrang caffeine at kaba. May nakita si Matthew na problema sa ventilation design at nagmungkahi ng bagong alloy para sa heat sinks. Kapag gumana ito, baka umabot tayo sa 25% efficiency, sabi niya, habang kumikislap ang mga mata niya sa parehong apoy na nakita ko noong una kaming nagkakilala. Mabilis kong nirecalculate ang output gamit ang mga pagbabago niya. Maganda ang resulta, higit pa sa maganda. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, may bago na kaming design, mas magaan, mas malamig at mas efficient kaysa sa lahat ng nagawa namin dati. Mabilis kong tinype ang revisions habang halos lumilipad ang mga daliri ko sa keyboard at ipinadala ko ang updated proposal kay Susan ng 9:47 ng gabi. Narito ang solution, isinulat ko bago pinindot ang send habang buhol-buhol ang kaba sa sikmura ko. Bumagsak ako sa couch sa opisina, sobrang gising ng isip ko para umuwi. Bukas ang TV sa isang local news channel na puro holiday sales ang laman. Pagkatapos 10:15 ng gabi nang magping ang phone ko. Pangalan ni Susan ang nasa screen.
Na-check namin ang solusyon ninyo, sabi sa email niya. Pipirmahan namin ang kontrata. 150 milyong dolyar para sa SolarWave bilang supplier ng panels para sa Midwest grid namin. Congratulations! Natulala ako habang nakatitig sa mga salitang iyon. 150 milyong dolyar. Hindi lang iyon simpleng deal game changer iyon. Tinawagan ko agad si Matthew at napakalakas ng sigaw niya sa saya kaya inilayo ko ang phone sa tenga ko. Nagawa natin, Nicole, sigaw niya. Napatawa ako habang namumuo ang luha sa mga mata ko at pakiramdam ko ay kasama ko roon ang paniniwala ni Harold sa akin mula pa noon. Bago ko palubos na ma-process ang lahat, biglang nagbago ang laman ng TV screen. Breaking news, sabi ng anchor sa matalas nitong boses. Ang startup mula Louisville na SolarWave ay nakakuha ng 150 milyong dolyar na contract mula sa Nexus Solutions, isang bagong record sa renewable energy sector. Lumabas sa screen ang pangalan ko, Nicole Parker, co-founder ng SolarWave. Tinawag nila kaming industry pioneers at sinabi nilang malaking hakbang pasulong sa green technology ang panels namin. Hindi ako makagalaw habang pinapanood ang mukha ko sa balita at ang logo ng kumpanya namin sa tabi ng Nexus. Ang brewery contract, ang walang tulog na gabi. Ang lahat ng failures, doon pala hahantong ang lahat. Nagawa ko ang bagay na sinabi ng pamilya kong hindi ko kaya. Naalala ko ang boses ni Dad. Bumalik ka kapag may totoong bagay ka na. Ang pangmamaliit ni Mom. Hindi ka pa handa. Ito ang totoo. Ito ako na pinapatunayang mali silang lahat sa paraang hindi na nila kayang baliwalain. Hindi ko sila tinawagan. Hindi ko kailangan. Kilala na ng mundo ang SolarWave at sapat na iyon. Tinext ko si Matthew nang nasa mapa na tayo. Isang rocket emoji lang ang sagot niya. Ilang minuto lang ang lumipas at tumawag si Denise habang halatang excited na wala sa dati niyang kalmadong tono. Niuyog ninyo ang buong industriya, sabi niya. Maghanda kayo sa susunod na mangyayari. Nanatili ako sa opisina habang paulit-ulit na pinapanood ang news clip at hinahayaan ang bigat ng lahat na lumubog sa isip ko. Ang kontrata ay hindi lang pera validation iyon. Lahat ng pagdududa, pagtanggi at gabing kino-question ko ang sarili ko ay tila unti-unting nawawala. Hindi na ako iyong batang pinagtatawanan nila sa hapagkainan. Ako, si Nicole Parker, at binabago ng SolarWave ang mga patakaran ng industriya. Nang lumagpas ang orasan sa hating gabi, pinatay ko ang TV habang tumatakbo na sa isip ko ang susunod naming gagawin. Nakatingin na sa amin ang buong mundo at nagsisimula pa lang ako. Kinaumagahan, hindi tumigil sa pag-ring ang phone ko. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, punong-puno na ang inbox ko ng messages mula sa local reporters, industry blogs at kahit ilang competitors. Ang 150 milyong dolyar deal ng SolarWave at Nexus Solutions ang pinag-uusapan sa buong Louisville. Nagkakagulo sa social media ang pangalan namin at may local radio station pang tumawag sa amin na Green Tech Miracle ng Kentucky. Nasa opisina pa rin ako noon at nabubuhay lang sa adrenaline at malamig na kape nang biglang pumasok si Matthew na nakangisi. Trending tayo, sabi niya habang ipinapakita ang phone tepton niya. Napatawa ako pero nasa susunod na hakbang na agad ang isip ko, pagpapalawak ng production, pagha-hire ng mas maraming engineers at pagtiyak na masaya ang Nexus. Pagkatapos tumunog ang receptionist line. Narito ang pamilya mo, sabi ng receptionist. Bigla akong natigilan. Nakatayo sa lobby sina Dad, Mom at Heather na parang papunta sa isang mamahaling gala. Wala si Justin. Malamang abala siya sa klinik niya at sa mga billboard niya. Naglakad ako palabas habang kumakabog ang dibdib ko. Inabot ni Dad ang kamay niya habang nakangiti. Nicole, nakita namin ang balita, sabi niya. Napakalaking achievement nito. Tumango si Mom habang mas malambot ang ekspresyon niya kaysa sa kahit kailan. Sobrang proud kami sa'yo, dagdag niya sa boses na halos kapanipaniwala. Sumingit si Heather habang naka-tailored blazer at perpekto ang itsura. Malaking bagay ito, Nicole, talaga. Nakatayo lang ako habang hinihintay ang tunay nilang pakay. Hindi naman nagtagal. Lumapit si Heather at ibinaba ang boses niya. May kilala akong investors na gustong makilala ka, sabi niya, habang matalim ang tingin. Pwede kitang ipakilala para sa ikabubuti ng SolarWave. Ayun na nga.
Hindi sila pumunta para sa akin. Gusto nila ng parte ng tagumpay ko. Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko habang bumabalik sa isip ko ang lahat ng taon ng pangmamaliit nila sa akin. Ang mga hapunang hindi nila ako pinapansin, ang mga tao na tinawag nilang childish, ang mga pangarap ko, ang Paskong hindi nila ako pinaupo sa mesa nila. Hindi na ako iyong batang nagmamakaawa para mapabilang sa kanila. Proud kayo ngayon? Tanong ko sa malamig, ngunit matatag na boses. Tinaasan ako ng kilay ni Dad na parang hindi niya inaasahang sasagot ako ng ganoon. Nung nagsasalin ako ng kape, para lang makabayad ng renta, nasaan kayo tanong ko habang nakatingin sa kanya. Humarap ako kay Mom. Noong nag-drop out ako para habulin ito, sinabi mong pabaya ako. Bubukas sana ang bibig ni Heather pero agad ko siyang pinutol. At ikaw, Heather, sinabi mong wala akong magiging halaga. Ngayon gusto mong gamitin ang investor friends mo para makalapit sa akin. Biglang natahimik ang lobby. Si Matthew na nakatayo malapit sa pinto ay bahagyang tumango na parang alam niyang darating ang sandaling ito. Sinubukan ni Dad na pakalmahin ang sitwasyon. Nicole, gusto ka lang naming suportahan ngayon, sabi niya sa tonong parang teenager pa rin akong kailangang gabayan. Umiling ako, hindi kayo naniwala sa akin noong mahirap pa. Wala kayong karapatang angkinin ito ngayong madali na. Biglang tumigas ang mukha ni Ma'am. Pamilya mo kami, sabi niya na para bang mabubura noon ang lahat. Lumapit ako ng bahagya habang mababa ang boses ko. Hindi sinasabihan ng pamilya ang isa't isa na hindi sila sapat. Hindi pinuputol ng pamilya ang isang tao habang sinusubukan niyang bumuo ng pangarap niya. Napairap si Heather habang nakakross ang mga braso. Ang drama mo, sabi niya. Narito naman kami, hindi ba? Tiningnan ko silang tatlo, si Dad sa mamahalin niyang suit, si Mom na perpekto ang postura at si Heather na may kalkuladong dangiti. Hindi sila nagbago. Nakita nila ang pangalan ng solar wave sa balita at inisip nilang pwede silang basta na lang pumasok at baguhin ang kuwento na para bang noon pa man ay kakampi ko na sila. Narito kayo dahil sinabi ng balita na dapat kayong narito, sabi ko. Itinayo ko ito nang wala kayo. Hindi ko kailangan ang connections o approval ninyo. Pakiramdam ko ay may malaking bigat na naalis sa dibdib ko habang sinasabi ko iyon. Sa unang pagkakataon, wala na akong pakialam sa iniisip nila tungkol sa akin. Namula ang mukha ni Dad sa galit. Nagkakamali ka, babala niya. Darating ang araw na kakailanganin mo rin kami. Halos matawa ako. Kailangan ko kayo 10 taon na ang nakalipas. Hindi na ngayon. Inabot ni Ma'am ang kamay niya habang mas mahinahon na ang boses. Pag-usapan natin ito habang nagla-lunch, sabi niya, habang itinuturo ang pinto. Mag-celebrate tayo ng maayos. Umiling ako. May trabaho pa ako, sabi ko habang tumatalikod pabalik sa opisina ko. Alam na ninyo ang daan palabas. May kung anong ibinulong si Heather pero hindi ko na narinig. Wala na rin akong pakialam. Habang paalis sila, lumapit si Matthew na may dalang 2 bagong timplang kape. Ang tapang noon, sabi niya, habang inaabot sa akin ang isang tasa. Napangiti ako pero mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Ang pagtalikod sa kanila ay parang tuluyang pagsara ng pintuang matagal ko nang iniwang bahagyang bukas. Umupo ako sa desk ko habang nakabukas sa screen ang kontrata ng Nexus. Ang solar wave ay hindi lang basta kumpanya, akin iyon binuo mula sa mga pagkabigo ko, mga gabing walang tulog at sa matigas kong paninindigan. Hindi ko kailangan ang lunch invitation o papuri nila. Nasa akin sina Matthew, Denise at ang team na tunay na naniniwala sa akin. Sapat na iyon. Pagkalipas ng 6 na buwan, naging kilalang pangalan na ang solar wave sa buong Louisville. Punong-puno ng bagong empleyado ang opisina namin at ang mga panels namin na ang nagpapagana sa kalahati ng mga public buildings sa lungsod. 27 taong gulang na ako noon at hindi na iyong batang nagsusulat lang ng mga pangarap sa napkin. Tumigil na akong sumagot sa mga tawag ni na Dad, Mom at Heather. Ang mga text nila na nagsimula sa pagiging magalang hanggang sa pagiging desperado ay nanatiling hindi binabasa. Hindi kailanman nag-reach out si Justin marahil masyado siyang may pride. Matapos ang huli naming komprontasyon, doon ko napagtantong hindi ko kailangan ang validation nila. Binlock ko ang mga numero nila at nagpatuloy sa buhay habang nakatuon lang sa pagbuo ng nasimulan ko.
Mas naging magaan at masaya ang mundo ko nang wala sila. Hindi na lang business partner si Matthew. Siya na ang naging sandigan ko, laging handa sa corny na biro o sa biglaang brainstorming sa gabi. Madalas kaming magtagal sa opisina habang pinagdedebatehan ang mga bagong panel designs at umaalingaw-ngaw ang tawanan namin sa buong silid. Si Denise naman ay naging mentor ko at ginabayan ako sa politika ng mga boardroom gamit ang matatalas niyang payo. Mas matatag ka kaysa sa karamihan ng CEO. Nakilala ko minsan niyang sabi habang nakangiti ng totoo, isang bagay na bihira niyang gawin. Pagkatapos ay nakilala ko si Diane Carter, isang napakagaling na energy scientist na nakilala ko sa isang conference. Ang passion niya sa fusion technology ay kasing tindi ng drive ko, at hindi nagtagal ay naging mas malalim ang mga coffee dates namin. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay naiintindihan ako at hindi hinuhusgahan. Gusto kong parangalan ang nag-iisang taong naniwala sa akin mula pa noong simula, ang lolo kong si Harold Carter. Gamit ang kita ng Solar Wave, inilunsad ko ang Harold Carter Scholarship Fund, isang $100,000 program para sa mga batang innovators sa renewable energy. Sa opening ceremony, tumayo ako sa harap ng mga estudyante habang hawak ang librong ibinigay sa akin ni Harold. Maraming taon na ang nakalipas. Ito ay para sa mga nangangarap na walang taong pumapalakpak para sa kanila, sabi ko habang matatag ang boses ko. Mahigpit na hinawakan ni Diane ang kamay ko sa likod ng stage at si Matthew naman ang pinakamalakas pumalakpak habang malapad ang nangiti. Ang unang recipient ng scholarship ay isang mahiyain na 18-year-old na may prototype para sa solar battery, at nakita ko sa kanya ang sarili ko noon. Alam kong magiging proud si Harold. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko ang naging kapalit ng kayabangan ng pamilya ko. Tinuring nila akong failure dahil masyado silang nakatuon sa sarili nilang tagumpay para makita ang akin. Ngayon, sila na ang naiwan sa labas, hindi sinasagot ang mga tawag at hindi pinapansin ang mga imbitasyon nila. Hindi ako nagdiwang sa pagbagsak nila dahil hindi ko na kailangan. Punong-puno na ang buhay ko, may matagumpay akong kumpanya, may katuwang akong tulad ni Matthew mentor, na tulad ni Denise, at pagmamahal mula kay Diane. Hindi naging kawalan ang pagkawala nila sa buhay ko. Nagbigay lang iyon ng espasyo para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa akin. Ang pinakamahalagang aral ay hindi tungkol sa panalo o sa pagpapatunay na mali sila. Tungkol ito sa pag-alam na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa approval nila o ninuman. Ilang taon kong hinabol ang respeto nila, pero bawat pagtanggi, bawat gabing walang tulog at bawat pagkabigo ang nagturo sa akin na sapat na ako. Ang Solar Wave ay hindi lang kumpanya, patunay ito na may halaga ang mga pangarap ko at kaya kong bumuo ng isang bagay na magtatagal kahit wala ang tulong nila. Nawala ako sa pamilya ko hindi dahil nabigo ako, kundi dahil hindi nila ako kailanman nakita. Pasanin na nila iyon, hindi akin.